Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, patuloy nga nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical storm na may international name na Mekala. So latest location natin kaninang alas 3 ng hapon, nasa layong 1,480 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So makikita natin dito sa ating latest satellite images na yung trough or extension ng nasabing bagyo ay kasalukuyang umiiral sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Kaya for tonight until tomorrow, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan na associated dito sa trough or extension ng bagyo, sa area ng Eastern Samar, Southern Leyte, pati na rin sa bahagi ng Caraga at Davao Region. Sa mga susunod na oras, magsisimula na rin tayong makaranas ng senyales ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa kanlurang bahagi naman ng Mindanao. So, saan po natin dito sa area ng Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, pati na rin sa Barmasok Sargen, magsisimula ng mas tataas yung mga tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms. Sa ating latest satellite images, makikita rin natin itong mga kaulapan sa ilang areas naman ng Luzon at Visayas. Sa ngayon, this afternoon until tomorrow early morning, posible pa rin tayo makaranas ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Pero itong area ng Luzon, mostly itong area ng Luzon, for tomorrow magpapatuloy itong generally fair weather. Wala pa naman tayong mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan na mararanasan. At ito po yung ating latest track and intensity forecast para sa bagyo na nasa labas nga ng ating PAR. So makikita natin yung possible entry nito ng ating Philippine Area of Responsibility ay mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw ng nasabing bagyo. At sa ngayon, base sa track na ito, less likely naman na mag-landfall yung direktang pagtama ng sentro ng bagyo sa ating kalupaan. Pero mapapansin rin natin na itong cone of probability hagip itong ilang areas na extreme northern Luzon, nangangahulugan po na yung sentro ng bagyong ito, na once mo pala ipumasok ng ating PAR ay bibigyan ng local name na Francisco, posibleng maging malapit yung sentro nito in the coming days sa ilang areas na extreme northern Luzon, particular na sa araw ng Tuesday hanggang sa Wednesday. So sa ngayon, wala pa naman nakataas sa tropical cyclone wind signal sa mga bahagi ng ating bansa. Pero dahil nga posibleng lumapit yung sentro ng bagyo over portions of extreme northern Luzon, in the coming days, sasaan po natin na may posibilidad na mag-issue tayo ng wind signal sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. So base rin sa ating intensity forecast, within the next 12 hours, magpapatuloy yung pag-intensify or paglakas ng bagyong ito. And within the next 12 hours, posibleng isa na itong ganap na severe tropical storm, and 12 hours after that, magpapatuloy yung paglakas and posible na nitong makamit yung typhoon category. So west-northwestward na paggalaw sa mga susunod na araw hanggang sa araw ng Tuesday. And beyond that, by Wednesday and Thursday, magsisimula na yung recurving or paglihis nitong bagyong ito. Magiging generally northward na ang paggalaw ng nasabing bagyo patungo sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat magiging malayo yung sentro ng bagyo sa malaking bahagi ng ating kalupaan, except dito sa area ng extreme northern Luzon, kailangan pa rin natin paghandaan yung epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat na hatakin ng bagyong ito, particular na sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, particular dito sa most of Luzon, for Metro Manila and most of Luzon, magpapatuloy pa rin itong generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandiyan pa rin yung mga usual na afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So wala pa naman tayo inaasahang mga sustained na pag-ulan sa most of Luzon. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so makikita po natin, buong Palawan as well as buong Visayas at buong Mindanao makakaranas na ng mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat starting tomorrow. So itong silangang bahagi posibleng makaranas sa mga pag-ulan na dulot ng trough or extension ng bagyo. Samantala itong nalalabing bahagi, particular na itong western sections ng Visayas, western sections ng Mindanao as well as Palawan,
Yung mga pag-ulan po dyan na ating inaasahan bukas ay associated na sa southwest monsoon o hanging habagat na hatakin ng papasok na bagyo. So patuloy po tayo mag-monitor ng ating mga localized advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Divisions tulad ng mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories or yung mga thunderstorm advisories starting tomorrow dahil mas tataas na yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga lugar na ito. Handa rin po tayo sa mga banta ng localized flooding especially sa mga low-lying at mga susceptible areas. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan walang gale warning na nakataas at yung sea condition natin for the next 24 hours ay banayad hanggang sa katamtaman. Pero dahil nga may inaasahan po tayong papasok na bagyo, especially nga dito sa area na extreme northern Luzon, in the coming days, posible po tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan or moderate to strong sea condition over ilang areas ng northern Luzon. So, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa mga susunod na araw. At para naman sa ating 3-day weather outlook, so dito sa Luzon, simula sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, asahan natin na masararami yung mga areas sa mga karanas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Particularly over portions of southern Luzon, no, ito po yung mga inaasahan nating mga lugar na mararanasan yung pag-iral ng habagat in the coming days. So, sa area ng Metro Manila, kasama po yung Metro Manila as well as Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region, asahan po natin as early as Tuesday makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan. For the rest of Luzon, magpapatuloy itong partly cloudy to cloudy skies for the remainder of the forecast period. Nandiyan pa yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Visayas, so mapapansin po natin, no, starting tomorrow hanggang Wednesday, most of Visayas makakaranas pa rin ng maulang panahon, maulap na panahon at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Dulot po yan ng habagat. Posibleng mabawasan yung mga pag-ulan sa silang bahagi sa may Central and Eastern Visayas. Pero itong Western Visayas in particular sa syudad ng Iloilo, asahan po natin magpapatuloy yung mga pag-ulan hanggang sa araw ng Miyerkules. Dulot pa rin po yan ng ating southwest monsoon. Sa area naman ng Mindanao, in terms of heavy rainfall, posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat hanggang sa araw ng Lunes. At mapapansin po natin, no, dahil yung magiging movement ng bagyo ay generally west-northwestward. And by Tuesday or Wednesday, possibly at this time, malapit na ito sa area ng extreme northern Luzon, yung ating axis po ng southwest monsoon or habagat ay mag-shift rin northward. So yung rainfall distribution na dulot ng ating habagat ay lilipat na sa bandang Luzon. Asahan natin by Tuesday or Wednesday, itong malaking bahagi ng Mindanao, generally improving weather conditions, mababawasan yung mga sustain na mga pag-ulan. So magpapatuloy na muli or makakaranas na muli tayo ng generally fair weather, partly cloudy to cloudy skies, na may tsansa pa rin ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorm. At ang haring araw sa Kaminilaan ay lulubog mamayang 6:27 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 5:28 ng umaga. At para sa